Kamusta pong muli mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, bago po tayo mag-umpisa, siyempre thank you po sa mga gusto po mga katambay sa ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube siyempre and sa TikTok. Maraming salamat po mga katambay. Ito po, komentuhan po natin ang isang balita na ang US Secretary of State ay bibisita po at nasa Pilipinas na po. At ito po ay pag-uusapan po nila ang isinasabing security, isa sa pag-uusapan din siyempre, security ng ating bansa. At pakinggan po natin mga katambay at komentuhan po natin. Balik Pilipinas po ngayong araw si US Secretary of State Anthony Blinken. Makakapulong ni Blinken si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo tungkol po sa pagpapalakas pa ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa iba't ibang interes at sektor tulad ng economic cooperation. Makakausap din ni Blinken si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa national security sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Kabilang po ang Amerika sa mga nagpapahayag ng suporta sa Pilipinas tuwing may insidente ng panghaharas sa West Philippine Sea. August 2022 nang huling bumisita si Blinken sa Pilipinas. Samantala, tinawag naman ng Department of Foreign Affairs na walang basihan at mapanlinlang o misleading ang pag-iit ng China sa anilay historic rights nito sa South China Sea. Sabi ni DFA spokesperson Teresita. Ayan po mga katambay, komentuhan po natin. Yung pagbisita po ng Secretary of State ng Amerika, sana po ito po wag po natin masyadong yung kanilang interes, di ba? May mga interes din po kasi lalo ang malalaking bansa katulad ng Amerika, di ba? At alam naman natin ang bansang Amerika at ang China, talagang yan po hindi naman po talaga lalo sa larangan ng ekonomiya o negosyo, magkalaban po yan. Dahil ngayon po dalawang powerful po na bansa yan, di ba? Lalo sa ekonomiya, ang bansang Amerika at ang bansang China, di ba? At alam din naman natin ang Amerika baon din sa utang. Napakaraming utang, trilyon ang utang di umano ng Amerika sa China. Dahil nauungusan na po lalo sa pagninegosyo ng China ang Amerika. At nagkakaproblema rin ang bansang Amerika sa kaperahan dahil hindi rin sila tumitigil di umano sa pagsuporta sa mga giyera na yan po gastos po yan. Alam naman natin ang giyera, pag sinuportahan mo na sinuportahan, talagang malaking pera ang susunugin mo riyan, di ba? At sa kabila naman noon, sinasabi nila, kumikita pa rin ang bansang Amerika. Sana nga. Kikita ka nga dahil sa giyera, patay naman at napakarami kang pinapatay na kapwa-tao mo, di ba? At sa nakikita ni Kamanong, yung interest din kasi ng China, hindi na mawawala yun, di ba? Dahil sila, tinatawag na meron din silang paniniwala na yung South China Sea, malaki rin ang kanilang pag-aari, di ba? Sinasabi ng China. Ganon din ang ating bansa, di ba? Yung sinatawag ng West Philippine Sea. Tama naman yun dahil panahon pa ng Kastila. Kaya lang tanong ni Kamanong, wala pa ang Kastila, nandun naman China. China na sila. Di ba? Kasi yung sinasabing Kastila, nanakop po yun mga nanakop. Di ba? Ang Pilipinas kasi nasakop na alam naman natin, di ba? Ng Spain. Hindi naman nila nasakop na ang China. China pa rin yun Kaya sino hindi susundin ng China yun kahit sabihin mo na yung bansang Spain, sa panahon ng Spain atin na yun. Spain yun yun lang yung komento ni Kamanong, di ba? Ang isang nakikita kasi ni Kamanong niya, simpleng pananaw lang po, komento. Yung problema po ng magkapitbahay, di po ba dapat ang mag-uusap yung magkapitbahay? Kasi pagka meron kasing sinama ka na malaki rin ang interes, lalo dyan sa South China Sea o West Philippine Sea, na isang tinatawag na Amerika, napakalaki rin ng interes sa ating bansa dahil ang ating bansa ay mayaman sa lahat.
'di ba? Lalo ngayon may natuklasan pa ang, researcher ng China na napakaraming pupuwedeng, kuning langis, 'di ba? Diyan sa South China Sea o West Philippine Sea, 'di ba? Kaya yun po, napaka napakahirap po sa China na i-give up po talaga 'yan. At nakikita naman natin ang mga interest ng mga bansa lalo ng Western at Northern, 'di ba? Puro talaga pagkakakitaan din, 'di ba? Dahil nakita naman natin yung Malampaya, sino ba ho ang nagpapatakbo nun, 'di ba? 'Di ba, ibang bansa rin at tayo, kumikita lang dun, parang nagbabayad sila, 'di ba? Dati po kasi balik tanaw natin nung panahon po ni Pangulong Duterte, hindi lang naipasa ng Senado o ng Kongreso, nagiging okey na po yung kapitbahay, 'di ba? Nagkakaroon na nga tayo ng joint, exploration diyon, 'di ba? Na ang bansang China, ang bansang Pilipinas, may usapan po lalo ro sa paghuhukay na sila ang kanilang equipment, 'di ba? Kanila lahat ng gamit. Kaya lang, hindi nga lang nagkasundo sila ro sa sinasabing partihan, 'di ba? Dahil merong mga partihan na ang gusto ng Pilipinas, mas siyempre mas lamang ka, 'di ba? 'Yan yung munting kaalaman lang ni Ka Manong, 'di ba? Pero walang gulo, walang masyadong tensyon, 'di ba? Na kasi nung panahon ni Pangulong Pinoy, balik-tanaw natin, napakaraming problema, 'di po ba? Napakarami. At yung mga isla natin, diyan nagsimula 'yan, 'di ba? Na yung mga isla natin at nawawala tapos nagtatayo pa sila ng, isla na sila gumagawa, 'di ba? 'Di ba yung issue, yung lupa ng Zambales, 'di ba? Kinukuha nila yung lupa ng Zambales at yun yung ginagamit, yung lupa ng Pilipinas, yung pa ginagamit para makagawa sila ng, kanilang, man-made na isla, 'di ba? Gano'n katindi ang mga Pilipino. Pero galit na galit ka sa China, pero yung lupa mo naman, yung mga pulitikong iba, yun naman ang ginagamit para magtayo ang China nung kanilang, territory na tinatawag, 'di ba? At naka-build na po ang China diyan, 'di po ba? Naka-build na. Marami na po silang nakuha diyan sa South China Sea na hindi naman ligid sa ating kaalaman, na tinatayuan na po nila ng, military base nila, 'di ba? Dahil mismo dating si Pangulong Duterte nakita na po 'yan na meron na pong mga military, meron na po silang mga equipment na nakalagay po ro'n lalo sa pandigma. Kaya nga sinasabi nga ni Pangulong Duterte no'n, dating pangulo, napakadaling pasabugin ng Pilipinas dahil malapit na sa Pilipinas yung mga teritoryo na merong mga pang-military at, pandigma ang ginawa ang China, 'di ba? Pero yung sinasabi nga natin ang Amerika, tutulong sa'tin, bakit hindi po sila tumulong no'n pa, nung panahon pa ni Pinoy, 'di ba? Nagka-agrian na 'yan, Wala naman silang ginagawa, 'di ba? Tinatawag na sila'y powerful, hindi naman nila kausapin ang China. Yung simpleng pananaw lang ni Ka-Manong, bakit di nila kausapin ang China? Bakit tayo ang maliit na bansa na binubuli, na hindi naman tayo tulong talaga ang interes ng Amerika nakikita ni Ka-Manong. Ang nakikita ni Ka-Manong, isa lang, gusto lang maging battleground ng Pilipinas. Para kung magkagiyera nga naman, 'di ba, gagawin lang po tayo nung away nung Japan at Amerika nun, 'di ba? Yung away ng Japan at, Amerika, tayo naging battleground, 'di ba? Hindi naman natin away. Ngayon magkaaway sila po ng China at ang Amerika magkaaway, pero ang gusto rin na naman palabasin ngayon, tayo ang gagawing battleground, 'di ba? Dalawa lang 'yan, yung hindi Pilipinas, Taiwan. Ganyan din po nangyayari sa Taiwan saka sa China. Siyempre malaki ang habol ng China ro'n dahil yun, sa talagang, original na bansa o kasama po yun yung Taiwan sa kanilang map, 'di ba? Yung probinsyang tinatawag nila, probinsya ng China, 'di ba? Yun po usapin nila yun. Kaya lang huwag tayong makisawsaw dun, 'di ba, mga tambay? Hindi natin dapat sawsawan yun. Kaya nakikita ni Ka-Manong yung mga pagpunta-punta ng matataas na may katungkulan sa Amerika, wag naman po sanang, pasukan
na ang mga Pilipino ang kawawa sa huli. Dahil ang sinasabi nga ni Kamano, pagka may giyera, mag-aalisan ng mayayaman, mawawala sa ating bansa. Tayong mahihirap na mga Pilipino ang kawawa. Tayo magdudusa at magkakamatay, sila magkakawala. Lalo ang ating Pangulo. Napakaraming bahay ng Pangulo. Sa iba-ibang bansa, may bahay sa Hawaii, sa California, at marami pang bansa na may bahay sila. Tayo lang tayong mga Pilipino, mga kamag-anak natin, mga anak, ang magiging kawawa sa giyera. Samantalang nung dating Pangulong Duterte, mapayapa ang ating bansa. Nakapag-uusap. Kailangan kasi pag-uusap. Diba? Tayo, nakikipag-usap tayo. Saan natin dinadala? Sa ibang bansa. Doon tayo nakikipag-usap sa Australia, sa Amerika, diba? Sa Germany, sa Czech Republic, at marami pang bansa. Samantalang ang problema natin ay nasa China. Hindi tayo doon dapat, di ba? Doon tayo makipag-usap. Doon tayo lagi makipag-usap hanggang makagawa tayo ng mapayapang solusyon ang dalawang bansa. Ang nangyayari po sa ating pamahalaan ngayon, sa tingin ni Kamano, kumukuha po tayo ng suporta. Kumukuha po tayo ng isang suporta na kung magkaka-tensyon katulad niyan, na pinaghahanda na po ang ating mga militar. Pinaghahanda. Kaya ang nakikita ni Kamano, ang ating Pangulong Marcos kumukuha ng suporta sa ibang bansa at talagang nasa isip niya anytime, pag sinuportahan niyo ako, maraming susuporta sa akin, lalakas ang loob ko na makipagganyan nga, makipagdigma na wag naman sana mangyari, di ba? Yun lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa pagpunta ng Secretary of State ng Amerika sa ating bansa. Muli po, ingatan nawa at syempre po, may pag-asa pa ating bansa, ipaglaban natin hindi sa giyera at babangon din tayo muli. Paalam. Bye-bye.